Sana, tignan ninyo ito, mga kababayan. Members ninyo ng programa? Apa. Programa Paglingap. 329 names. Pinaslang lahat. Lahat ay may affidavit. Lahat ay pwede magpatotoo. Lahat po ay may pamilya na wala ng breadwinner. At ngayon ay naghihingahos, ngunit lumalaban ang hangad, katarungan sa bansang makadiyos. Hindi dapat palakpakan ang pumapatay. Dapat ito kinakalinga at inihilong. Marami po salamat. Father, ganito. Kita ninyo? 300 plus na pamilya. May affidavit, may patunay or ebidensya na sila ay biktima sa isang karumaldumal na implementasyon ng isang presidenteng kriminal na hindi dinaan sa tamang due process o legal na proseso. Patayin diretso. Tapos ngayon sasabihin ninyo, due process and sovereign rights para kay Bato? Putang ina niya. Putang ina nila. Saan kayo nakakita ng sovereign rights at due process? Nung panahon na nagpa-implement sila ng war on drugs, ilang pamilya ang namatayan? Hindi ako kumakampi sa mga namamatay na adik. Di ba? Mga kababayan. Kasi adik yun hindi dapat tularan, hindi dapat gayahin. Ang problema lang mga kababayan, sa dinami-daming namatay na adik, walang dinaang due process. Ang sabi nga ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno, manufactured evidence. Una, ang tao binaril, ang kamay, ang gamit kanan, pero yung baril kasi nanlaban, nasa kaliwa. Paano ka mangyaring manlaban, tapos ang gagamitin mo kaliwa? At take note, yung baril na plinanting doon sa nanlaban di umanong adik, same na baril na ginamit doon sa namatay sa ibang lugar. Diba? Yung namatay sa Caloocan, ang kamay na ginagamit araw-araw kanan, pero yung baril nasa kaliwa kasi nanlaban daw, pinatay. Yung namatay sa Parañaque, sa Laguna, sa Cavite, sa Batangas, sa Pampanga, kung saan-saang lugar, pariho ang baril na itinanim. Iisa ang numero, iisa ang seal ng bala. So paano nyo nasabing hindi manufactured evidence yan? Sa mga nagtatanong, may patunay ka ba? Itanong mo kay Digong kung bakit nasa sa dahig. Or kung bakit nasa dahig siya kung hindi totoo yan. Diba? Tapos ngayon, sovereign rights, due process, putang ina mo, Bato. Diba? Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Biyan mo! Sige ka lang, yan ang ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka ba? Mag-serve ng warrant. Sumama ka. Ikaw mismo magbusa sa akin. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Biyan mo! Sige ka lang, yan ang ICC. Sige! Go ahead! Go ahead, Mr. Trillanes! Make my day! Sige ka nga, ngal dyan, ICC. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Make my day, Mr. Trillanes! Putang ina. Tuparin nyo yan mga sinasabi ninyo. Tuparin nyo yan. Hindi namin makakalimutan yan ng mga matitinong Pilipino. Makakalimutan lang yang mga sinasabi ninyo ng mga bobo na DDS. Make my day. Make my day daw, make my day. Putang inang yan. One-way ticket ka na ba to? One-way ticket. One-way ticket to the Hague. Naglabas kasi mga kababayan ang Supreme Court ng isang rules na extradition rules na kung saan kapag merong isang politician katulad sa nangyari kay Digong
bago dalhin sa ibang bansa, gawin muna yung katulad kay Kibuloy. I-hearing, tapos tatanungin sino yung a-agree, sino yung hindi a-agree, katulad sa ginawa ni Congresswoman Jinky Luistro kay Kibuloy. Ito, ipakita ko sa inyo ha. Yung igagrant yung extradition. No, ang tawag dyan, extradition request. Kailangan magre-request pa ang ICC kung papayagan ng Korte Suprema ng Pilipinas at ng ating saligang batas. Pag sinang-ayunan at pinirmahan at nag-grant, ililipad si Bato. Ito po, mga kababayan. To conduct a motu proprio inquiry in aid of legislation on the reported request of the United States government for the extradition of Pastor Apollo C. Kibuloy. I heard a second. The same has been seconded. Do I hear any objection? Ganyan ang gagawin. Sa tinanong ni Congresswoman Jinky Luistro, I heard a second, any objection? Kung walang magsalita at walang tututol, granted. So pag nag-granted, tuloy ang lipad niya. Sa bagay, yung private plane malapit na. Tandaan ninyo mga kababayan, kung may warrant na si Bato, tapos nandyan ang private plane sa Villamor Air Base, alam nyo na. Nga mga kababayan, ganito po. Bukod dyan sa extradition request, na i-grant pa, kung i-grant ng saligang batas ng ating bansa, ililipad si Bato. Pero mga kababayan, ang paliwanag ni Attorney Conte kanina sa interview sa kanya ng isang abogado, posible ba na arestuhin na si Bato at ikukulong na si Bato at dadalhin sa dahig? Sabi ni Attorney Conte, ganito, marami na po na mga politician sa ibang bansa ang nilabasan ng warrant ng ICC. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nahuli or nakulong. Kasi bakit? It depends on the country kung makipag-cooperate ang isang bansa na merong sangkot at binigyan ng warrant ng ICC. It depends. Sabi ni Attorney Conte. Katulad kay Netanyahu, isang Prime Minister ng Israel, matagal nang may warrant si Netanyahu. Prime Minister ng Israel. Pero nagawa pa niyang magbiyahe dito, biyahe doon, biyahe dyan. Kasi, depende po yan sa bansa kung papayag. Ngayon, tanong ko mga kababayan, ang ating bansa ba, together with the pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, papayag kaya na ikulong si Bato? Itanong nyo kay Boying Rimulya. Kasi kung ako tatanungin, kung si Boying lang ang pasasabihin, papayag yan. Bakit? Anti-DDS yan eh. Wider-wider lang yan. Alam nyo at alam ko at alam nating lahat kung ano ang ginawa ng mga DDS kay Boying. Si Boying ang nasa ombudsman ngayon. Hindi ko sinasabing bias si Boying, pero ikaw ba, saksakin ka ng toothpick, nadugo, ngingiti ka lang, nadugo, masakit, ulitin mo pa. Gaganon ka? Sinaksak ka ulit ng tinidor, bumaon yung isang ngipin kasi tagilid lang eh, hindi naman sinadya. Parang pulong style ba? Sasaksak pero itatalikod yung kutsilyo. Ngingiti ka pa rin at sabihin mong, yes, may sugat na, masarap. Saksakin ka ulit ng kutsilyong purol, natusok pero nag-bounce pabalik na sugat ulit, 3 sugat na. Sasabihin mo pa rin, yes, ang sarap. Ano ka, kinantot lang na sarapan? Diba? Mga kababayan, isa lang masasabi ko. Dapat, sa araw, na ginawa ng Diyos, gumawa ka ng kabutihan sa kapwa. Kasi hindi araw-araw nasayo. Nasayo ang swerte. Minsan, ang swerte nagsasawa rin. Kapag ang swerte nagsawa at si kamalasan ang pumalit, nako po, to the max, sa dahig ka pulutin.